Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Wednesday, July 16, 2025. Ano ba nangyari sa sa market natin? Wala akong mabasang balita kung bakit malakas yung yung drop na market. Nagtataka din ako kanina bakit puro net foreign sell yung mga nakikita natin. Alam natin, magbebenta si SMPH, di ba? So medyo mas mababa sa 24 pesos, di ba? Yung may discount, yung bibili sa kanya, maraming shares din yon. So bakit lahat ng market natin is nalaglag? Ayun oh, mapula lahat oh. So plus, lalo na si plus natin, grabe yung laglag oh, negative 20%. Pero nagtataka ako bakit pati Philippine market nag-drop din ng 1.89%. Ayun oh, nag-gap down pa sa opening market natin. Ano ba yan? Shakeout kagaya nito last time or talagang ipitski tayo dito sa sideways na channel market kasi laki din ng volume niya oh. Ayan. So bukas siguro natin malalaman kung may bouncy market bukas na malakas, malamang si SMPH lang yung nag-cause ng drop ng market natin. Pero kung meron pang iba, kasi ang nababasa ko naman sa global markets, pumapayag na yung mga Asian countries dun sa mga halos 20% na tariffs ni Donald Trump. Kanina yung nabasa ko is Indonesia, pumayag siya sa 19% kung di ako nagkakamali na yun nga, yung magiging tariffs doon sa bandang Indonesia. 20% din naman sa Pilipinas, di ba? So, kaya lang hindi pa yata tapos yung kanilang mga discussions. Yun lang naman yung Wala namang gera, di ba? Wala nang ongoing yung gera sa Ukraine tsaka Russia, pero parang hindi naman sasali doon yung US. Kasi yung galawan ng market nila kagabi, sideways lang siya. And then ngayon mapula, mapula pero hindi naman ganun kapula. Tapos yung crypto pala natin, pabalik ulit siya nasa 119K ulit yata si Bitcoin natin. Kaya merong ininda si Philippine market natin kasi kung plus lang understandable, di ba? Si plus natin kasi at saka si Bloom kasi yun nga mainit yung mga casino. Pero bakit Ayan. So, di ba nagwa-warning ako kapon dahil sa mga paparating na ghost month. Ang aga namang ghost month yan. July 16 pa lang. Okay? So, tignan na lang natin bukas. Malakas yung net foreign sale nasa 3.47 billion. Ayan, bloody yung mga portfolio natin as of this time. Okay? So pag-usapan na lang natin yung mga nangyari dito sa mga trending stocks. Meron mga namamayagpag pero meron din lubog na lubog dito sa mga uh, pinakalistahan natin. Okay. So nanguna sa listahan natin, ayan, so talagang umarangkada na malakas si Top. Meron siyang parang disclosure ng disbursement of proceeds ng kanyang mga IPO, di ba? So yun yung isang catalyst niya and then malakas talaga. So 34.09%. Si Lodi din, di ba? Saan ba ba't hindi ko nakita si Lodi dito sa top trending stocks? Alam ko mataas din si Lodi eh. Kaya mamaya silipin na lang natin siya dito kasi nag-base ng trending stocks natin. So, meron siya net foreign buy na 1.62 million. And then, siguro nagpunta na dito yung mga traders and then si Plus naman yung lumagapak. Ayan. So, halos mawala na yung gain ko dito Negative 20.4%. So, talagang ayaw nila. Pero meron siyang 273.18 million net foreign buy. Tingnan natin kung meron siyang bounce for tomorrow kung double bottom yung inaantay natin sa kanya. Tapos si PHR, meron siyang follow-up. Ba't di ko na si Lodi, no? So meron siyang follow-up dito, 16.4%. And meron siyang 88.67K net foreign sell. Tapos si Web, ayan, sama-sama na Top Web at saka Bloom. Laglag din siya ng negative 11.54%. Pangit ng mga laga natin. 602.68K net foreign buy. STI, laglag din. Negative 5.63% at meron siyang 161.21K net foreign buy pa para tuloy Hindi naman tayo hindi naman nag-overbought yung market kagaya ni US stocks. Ayan. So naging basura yung mga stocks natin today. So tapos si Bloomberg nga po, negative 5.11%. And meron siyang, ayun, may foreign buy, 29.45 million net foreign buy. Okay? So mainit mainit yung market natin. Bloody Wednesday. Okay, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Please read po yung ating disclaimer. So sabi natin, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin
as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow po ako dito sa ating social Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung join ka dito sa pinaka-trading community naman natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Mahina talaga kasi mahina din yung market natin, mahina yung views. Company reviews, mga sample trades sa markets, check mo lang po. And then mga basic indicators. Ano ba sinasabi? Wala namang warning yung kahapon eh. Di ba? So, bearish candle pero hindi naman ganun kalakas yung pag-drop natin kahapon. Pero to grabe yung drop natin. So, meron, and then yung fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, yung mga basic learning sa market natin. Okay, kinain na naman yung mga gains natin. At then, follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. So, weekends na lang tayo mag-update ulit dyan. And social media, dito sa ating Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Ayan, so double check mo lang po. Budagi-pick yung mga articles natin sa local market. Okay? Tapos sa Twitter, ano ba yung pinakabalita natin? For today, US futures, hindi naman ganun ka-drop yung US market zero four lang siya, negative 0.19. So may problema si Philippine markets natin. Wala yata tiwala yung mga investors natin. Ano ba yung may mga bagong batas na naman yata tayo na nakikita na sinusulong ng okay. Yung kanina, okay. So naging mainit kanina sa amin lang naman discussions yung tataksan. May tax yung, 'di ba? Pag nilagay mo yung pera mo sa bangko, meron siyang tax. So nasa 10%, 12%, 15% yata. And then gagawin siyang 20%. So maraming sasabi, ba't ka pa mag-invest? Kung tataksan din lang naman yung pera mo. Di, para sa kanila din napunta yung kaya naglalagay ka ng time deposit, di ba? Tapos kukunin pa ng gobyerno yung 20% dun sa earnings mo. So 80% matitira sa'yo pero ang laking kabawasan nun. Malit lang naman kasi yung interest ng mga bangko, di ba? 3 to 5% lang yung mga time deposit natin. MP2, wala yatang taxi nakalimutan ko may taxi MP2 yan. Maganda kasi nasa 7% yung kanyang ah, interest per annum, di ba? O depende kung ano yung lumabas sa kanya. Pero yung normal na investment, mas maganda kasi minsan sa bank, diba? Mas liquid siya. Mas madali siyang kuhanin kahit may penalty ka, makukuha mo kagad yung pera mo kumpara sa mga investment assets. Di ba? Sa market pwede pero kung ang market naman natin kagaya nito, bloody lagi yung galawan, hindi rin masyadong mahirap tumiming sa market kumbaga. Ayan, so yun yung nakita ko na isa sa mga negative news sa mga kagaya natin na investors. Ayan, so net foreign sale tayo. Okay. Grabe naman yan, 3.47 billion. Kinain na niya lahat ng Kaya lumagapak yung market Kinain niya lahat yung natitira na 1.8, 1.5 billion dito sa market natin. Kala ko pa naman okay kahapon kasi net foreign buy tayo kahit paano, di ba? O net foreign sale 300 million pala kahapon. Okay. So anyway, bloody market no. Grabe yung market natin. So tinamaan si properties, negative 2.28%. Holding firms, negative 2.51. Grabe. Percent. Tapos mining, walang pinatawad, negative 2.65%. Si TAP lang yata yung umakyat sa kasi si PHR at saka si Lode, di ba? Sa market natin. Okay. So anyway, ganyan talaga may mga black swan na tinatawag sa market. So dito naman sa mga foreign funds bought AUB, Metrobank, CREC, FGen, Monde, AC, Costco, MEG, MRC, Converge, ATI, Bloom Plus, Web, Wilcom at saka si CPM. Foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, ASEAN, AP, Meralco, SCC, CNPF, DNL, EMI, Aboitiz, AGI, DMC, Ali, Aries, Crete, Globe, Tel, Dito, Pure Gold, APX, Nickel at saka si OGP. So breaking news, meron ba? Ito. So mainit talaga yung online gaming natin. So Department of Information DICT has scored early with its crackdown on social media
influencers. Ayan. So, promoting illegal online gambling platforms with around 80% of top content creators already taking down casino-related posts. Ayan. So, nangunguna pala si ano eh, si Chooks TV dito sa ano mga nagpo-promote. Pero si Chooks TV gaming to, di ba? Okay, nagpunta na rin pala siya sa ano sa online gambling, no? Malaki kasi bayad sa mga ano, promotion eh. Ayan, so Win for Life, sino to? Illegal operator name. Ayan, meron pala sila diyan. So, ang daming followers pala yung Chok. So, 40 million. Okay, ako si Doggy. Ayan, 8.2 million. Ayan na. So, wala naman akong pre-note na, ano, na mga illegal or rather online betting platform. Mga crypto yon marami tayo na ano na uh, na-review last time. Anyway, so tigil na tigil na daw natin mga online betting platforms. Ayan. So naging mainit tuloy yung ano yung mga sina Plus, Bloom at saka si PhilWeb natin. So Plus kahapon to, True Bingo Plus has committed 2 million to fund 50 tech scholarships. Ayan. So wala nang epekto yung ano niya, yung mga press release niya. So, July 16, okay, 6,337.48. It was a rough day for the market with many stocks in the red. Investors stayed cautious as uncertainty continues to affect. Okay, so ano ba yung uncertainty na yan? Tapos yung closing natin, no, isa lang. Emperador lang yung ano, nagberte. So, sale, di ba? Sale yung market natin. Bloomberry, negative 5.11. Okay, dapat pala, take profits na ako last time. Ha? URC, negative 4.01. Pure Gold, negative 3.85. SMPH, negative 3.69. SM, negative 3. Hopefully mag-bounce tayo kasi wala tayong maano eh. Mahagilap na negative news sa market eh. AGI, negative 3.28. CNPF, wala namang pandemic, diba? Wala namang lockdown. Negative 3.16%. GT Cap minus 3%. And BPI, negative 2.76%. So, majority, 29 stocks yata yung ano, namula sa blue chips natin. Yung isa lang si Imperator po yung nagberde. So, gaming stocks pa din. DFNN, gaming stocks din pala to, no? Hindi natin napansin last time. Is backing BSP's move to tighten rules on online gambling payments. Okay. Altergy declares a special cash dividend of 0.01 per common share. Keeper plans to buy 50% stake in Servia Global, a company that makes and distributes health and wellness products. Okay, si Top line, ayan. Reported disbursement of proceeds. Muntik na palang mag-ano si Top, oh. Muntik na pala siyang magsiling kanina. Disbursements of proceeds and provided a progress update. Okay, so yan yung catalyst natin. Nag-jump yung share niya. So alas 12, walang berde, oh, alas 12. Lahat is drop. Alas 10, meron pa naman ICT at saka si Globe. Pero Bloomberry talaga yung ano, URC Bloom yung mainit. Upson International disclosed it has disbursed 97% of capital raised from its IPOs. Cebu passenger volume rose 21%. Ayan, good catalyst. Para kay Cebu, Philinvest secured the approval of Philippine Stock Exchange for its planned preferred shares. Nvidia, nagbenta na yung CEO natin. Ayan, so time to sell na rin yata dito sa Nvidia shares kasi all-time high siya eh. Tapos si Pizza announced a major executive reshuffle. Okay. Ali buyback, ongoing pa rin. Buti hindi nagsasawa si Ali. GT Cap, MPTC targets Vietnam Expressway expansion by September, underscoring ASEAN growth strategy. AP to avoid this power joint ventures, SNAP and Magat and Benguet have paid penalties. Okay, so may penalty siya. Tapos, Converge is rebranding as a full-fledged technology company. Share by Backfruit, Cebu, Ali, OPM, saka si Mrs. G. Ayan. Nvidia shares, all-time high kagabi. Ayan, kung meron kayong Nvidia, yung mga kagaya natin na nag-trade sa mga AI stocks. Pro Crypto, Senator Loomis Powell has repeatedly failed the American people. Pinagre-resign siya eh.
Jerome Powell. Share buyback si Ali. A-REITs has not yet disbursed any amount from the net proceeds. SPNEC. Okay. Buti hindi bumagsak si ano. SPNEC na rin. Announced phase 1 completion of MGM's Mterra Solar Project by early 2026. Alternergy approves new classes of perpetual preferred stocks. And yung dalawa nating kahapon. Anyway, hindi natin mapapansin yan kasi ang pansin natin ngayon is yung mga malakas na drop ng ating market. Ayun, so okay naman sa US market kagabi. Yung APHA natin, negative 1.46 na pala kagabi. Ayan, may warning sign pala siya. So, bakit nga ba? Okay, anyway. So, may sariling mundo si Philippine Stocks Exchange natin. Hindi natin magets bakit ang lakas ng drop niya as of this time. Kahit sa Instagram, so wala din po ako makitang balita kung bakit sobrang lakas ng drop natin. Okay, so anyway, sama sa trading natin talaga yan. Okay, so patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trade sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa Philippine Stock Exchange. Pangit tuloy ng market natin. Parang nakahiligan na niya yung mag-shake out, no? Shake, drop, and nag-drop ulit dito yung gap down niya, no? So, anyway, controlled ng foreigners yan. Wala tayong magagawa dyan kapag binagsakan tayo. Susunod lang tayo sa agos ng tubig dito sa market natin. Ayan, broken. Broken yung trend natin. Sa ngayon, broken siya. Bukas tingnan natin. Pero kung may bullish engulfing candle bukas, then shake out lang yung nangyari dito sa market natin. Pero pag tuloy tayo nag-drop, merong iniinda yung market natin, which is, yun lang naman yung tariffs lang yung nakikita ko na pinaka-negative catalyst ng market natin. So, yung uptrend na channel natin, gagawin nating sideways. Ayan, kasi biglang drop yung market po natin. Okay, so negative lahat. Grabe, hindi mo lang tayo mabot sa RSI 70 bago profit taking yung market natin. So, medyo bearish yung itsura ng RSI at saka MACD formation po natin. Okay? So, punta tayo sa mga winners. Lode. Ayan, boy na boy si Lode. Ba't di ko nalagay sa basahin na lang natin mamaya. Tingnan na lang natin yung support sa resistance. Lode, 47.95%. So, konti lang yata nakasakay kasi hindi siya nasama sa trending stocks. Ayan. Pero yun na yung catalyst kahapon na yung pinag-usapan natin sa kanya. And then, si Top, 34.09. Okay, ganda tuloy yung piso na si Top natin. Parang Mary Mart na galawan, no? So, parang ganyan yung galaw ni Mary Mart dati. O Double Dragon nung kalakasan niya. Tapos CI, ang daming pinipitik na So warning sign pala yung mga penny stocks na gumagalaw kahapon, no. Kasi wala ring trade sa mga blue chips. 18.64% PHR, another 16%, ayan, lakas. Tapos sino pa? Si X, 4%, Alter, 2.91. Konti lang ang nagberde sa market natin. Okay. So, andito lahat sa red. Yung ating alaga si Plus, nakpo, mas mababa pa siya dito sa 29.4. So, talagang takot na yung mga traders natin kay Plus. So, negative 20.4%. Tapos nag-drop din sina Tech pala. Kinain din pala niya yung mga nila last week. Negative 6.49 RCI nag-drop din. Dami nag-drop. 7.21 STI. Pag-usapan natin kasi may breakdown sa support. Minus 5.63. Ayan, si mining wala na rin. So negative 5.2%. Tapos si Bloom, negative 5%. DNL, minus 4%. Pure Gold, minus 3.85. Marami magbabounce kung halos lahat is nag-drop. Drop din bigla si Ito alam ko kasi nagbenta si ng share si SMPH. Ang dami niyang black sale kanina eh. Negative 3.69, Security Bank minus 3.38. Laglag lahat Macro Asia. Hindi natin nabalikan to Negative 3.23%. And Jollibee, negative 2.49. Bearish na bearish din si Jollibee natin. Okay.
So medyo volatile yung ano, yung market natin. So tingin tayo sa global market. Okay, so parang okay lang naman sa US, oh. S&P futures negative 0.04, Dow futures 0.05, and Nasdaq futures negative 0.17. European stocks mix, konti lang yung drop, and Asian stocks. So wala naman nag more than 1%, pero marami ding drop. Ayan, mga 0.9 lang siya. Okay. So tayo lang may problema sa ano sa market. Tapos sa crypto, malakas pa rin siya. Bitcoin 118K. Si Ethereum up ulit 6%, 3.1K nakabalik na. XRP 2.94, BNB 693, Sol 166, natop siya ng 4%. TRX at saka si Dodge 4.6%. Okay? So berde, halos berde lahat ng ano ng crypto natin. Okay, so balik tayo dito and pag-usapan natin. So masakit man tignan, titignan natin yung ating mga drop na stocks. Okay, so unahin nga po natin si Top. Dito muna, congratulate muna natin yung mga kasama natin na meron Top. Ayan, so top notcher si Top natin. Grabe, lakas ng ano ng galaw niya. Wala kasi resistance. Ito na lang, temporary resistance. Uh, 1.31. So nag-close tayo 1.18 and then nag-up siya ng 34.09%. Ayan. Kaingit naman yung mga merong top. Ayan. Dati sa plus tayo ninggit. Tapos kay top naman ngayon. So meron siya net foreign buy na 1.62 million. So ang ganda ng galaw niya. So mukhang extended Fibonacci na to. Kasi medyo parabolic yung galaw. Ayun, sakto. So, nasa 1.37. Yung pinaka-next na resistance nitong si top natin. Aakyat pa ba? Naku, ayaw nang pasakay ni, ano, ni top natin. So, solid yung galawan pagdating sa 5 minutes. O meron pa siyang shakeout kanina pero dire-diretso talaga yung ano, yung galawan natin for the day, ano. July 16, ayan. So meron siyang pump dito and then dumiretso na yung galaw natin for today's trading. So galing. Congrats po. Yung pinaka support pala, hindi natin i-drawing. Yung pinakamalapit na support niya, pwede na siguro to, no? Okay, so siguro ito na lang. Mahirap makita yung ano, kandila natin. Ito na lang, ito. Yan, sa half body ng candle. Piso. Okay, congrats po. Hopefully, tumuloy sa DOS si top natin para sa mga holders. Matuwa tayo na lang tayo doon sa mga ano. Merong mga nakapasok kay top. Next, plus. Nako, plus. Minus ka na ngayon. Ayaw na nila kay plus. Ang lakas ng ano, nag-drop ng price action. Tapos ang laki ng volume, 1.58 billion. So, puro sell-off. Yung nakita natin sa kanya. So, nagkaroon naman siya dito ng candle. Yun na lang temporary na support na ilalagay ko pero mukhang hindi pa yan. Baka meron pa kasi kailangan natin ng Doji. Ayan. So, kala ko pa naman kahapon, nung review natin, magbe-birthday na to. Parang higher low. So, anyway, dumiretso na yung ano, price action natin. Alauna. Okay, nag-drop siya kaagad ng ano. Tapos pagdating na alauna, yan, nagkabusan na si plus natin, mga 130. Okay po. So, resistance, wag muna natin lagyan kasi nasa bear side ngayon ng market si plus. Kaliwat kanan kasi yung negative news niya. Kapon, di ba? Kung nanood kayo ng mga balita, tama ba o yung isang araw? Si Tulpo, di ba? Yung may ayaw sa online na pasugalan. So maraming negative sa kanya. Although may mga nagsasabi na optimistic naman sila na hindi siya maban. Pero sa government, di ba, yung POGO nga, na-ban nila. So ito pa kaya lang kasi maraming maapektuhan na business na legal yung POGO kasi ang dami illegal eh. Si Plus, legit naman yung business niya. Kaya maraming saka si Bloom, di ba? Saka si Web, ayan. Maraming maapektuhan kapag binan yung mga online. Pero anyway, i-check mo na lang bago ka pumasok kasi nasa falling knife stage na naman siya, oh. After the falling knife. Grabe, no? Walang tigil yung buhos natin. Ayan. So, ilan na yan? Kung bumalik siya doon sa pinaka-peak niya, laki, no? 130% na yun nawala sa mga gains natin dito kay Plus. Okay? So, tapos bearish pa yung mga indicators natin. Antayin na lang tayo ng Dow G.
27.9 close and negative 20.4%. Next, winner. Alternate natin yung winner at saka loser. So, PHR, Lodi muna, di ba? Sabi ko, Lodi. Lodi kanina. So, taas naman ang galaw ni ano. Umaga pa lang yata ito eh. Mataas na eh. 9:30. Nag-pump siya ng... Tama ba? O mali yung ano ko? Yung pinaka-closing natin kahapon. O 20%. Mali yata yung ano ko. July 15 pala yan. Okay. So, dito tayo. O yan, tama yan. So, nag-pump siya. 30% kaagad. So, ano yan? Umaga. 9:30. Ayan. Hindi na tayo makahabol yan. Ayaw na magpasakay ni, ano, ni Lode. Ayan. So, halos ceiling na naman siya. Yung next natin, hindi na kaya to ng ano ha. Puro basa na lang tayo ng resistance kasi malakas talaga yung ano, yung sipa ni Lode. So, ang pinaka-next natin is 0.618. Ayan, ingat na lang kapag ano, nang boost ng mga stocks natin na to. So, overbought na siya o kapon pa overbought na siya. And parabolic, so hindi natin kayang sukatin yan. And then, ang pinaka-support na lang is half body na lang ilalagay ko sa kanya. Tama, 0.4570 ito. Itong trading area na to. Okay, congrats sa inyo. Next, CPHR. Okay, pag-usapan natin, nag-breakout. So, puro penny stocks pa naman. Nakakatakot naman ito. Pag na-pullback. So, anyway, congrats po doon sa mga bumili. Malakas ang loob na bumili kapon. So, support natin yung MA100 and then pinaka-resistance is around 0.2531. So, good sign kasi nag-break sa MA ito. MA100 natin. So, 16.4% and closing is 0.22. Ayan. So, dito na talaga mapupunta yung mga tao natin, ay mga kasama natin na traders, no? Kasi lahat ano negative yung ano yung galawan kaninang umaga. Okay? Next, PhilWeb. Naku. Lahat pala nag-profit taking na yung mga holders natin. Ayan. Ang laki din ng ano niya. Ayan, nag-double top na siya dito. So, tingnan natin kung may follow-up siya pero based sa galaw natin sa mga online pasugalan, medyo mainit. Mainit sila ngayon. So, hopefully, makabawi siya ulit doon sa mga Ipitski dito sa bandang taas. So, parang plus lang. Naghanap muna siya ng ano ng support kasi yung kandila niya parehas falling knife. So, meron siyang 11.54% na loss, 2.99 closing, and 602K net foreign buy. So, yan naman talaga pinaka-support niya, 2.76. So, bullish pa yung RSI kasi above 50. Pero medyo ano na, may mga warning signs yung MACD formation. Next, Bloomberry na lang bago si STI. Pero mga drop naman talaga to. So, Bloomberry, hindi natuloy yung bounce. So, same sentiment lang, no? Si Plus at saka si Bloom. So, ganyan na lang muna, downtrend. Down wedges, pababa yung wedges natin and bearish lahat ng indicators. Ayan. Careful na lang tayo. So, negative 5.11% si Bloom. Support is 4. Nag-close tayo 4.27 and meron siyang 29.45 million net foreign buy. Hopefully, sentiment selling lang yung ano nangyari for today's trading natin. And then lastly, si STI. So, lalaki din ng kandila nito. Oh. Talagang paunahan na sa exit yung mga traders. So, resistance is 1.43 and temporary support is around 1.27. Papangit naman ng mga stocks natin. Ayan, oversold na si STI. Maganda naman yung earnings nito. Ayan, ayaw na talaga, no? Okay, pangit na Baka or pwede rin naman naglilipatan sila sa US market kasi kung nagtitrade kayo doon, kung nanonood kayo sa US market, ang daming nagliliparan doon na stocks plus Bitcoin pa, di ba, malakas. So baka kaya merong exodus ng foreign investors sa Philippine markets. And then wala naman tayong mabasa na optimism, ayan, di ba? Binaban pa nga yung mga businesses na merong online pasugalan. Okay. So yun na lang muna. Antayin na lang natin bukas. Hopefully, bullish engulfing yung kailangan natin bukas. Kung hindi, maabutan tayo ng ghost month. Inisip ko pa naman, start ng August or September yung effect ng ghost month sa market. Pero July 16 pa lang, lakas na lang
sell off. Okay po. So, wala na yung foreigners na binibilang ko. So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Budagi Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bloody Wednesday. Kita na lang po ulit tayo bukas.